Bukod doon sa stress na hinarap namin, yung sakit ng anak ko, grabe. Pinabaan pa kami ng more than 100,000 every day yan, 20,000, 20,000 hanggang nakaabot ng 9 days. Within 9 days, wala kang magawa. Grabe, more than 100,000. Alright? So that time, kinuhanan siya ng bone marrow niya. Naalala ko yan, Miyerkules ng hapon, kinaumagahan, Huwebes, 3:00 ng madaling araw, nag-travel ako through ambulance doon sa PCMC, Philippine Children's Medical Center. Sabi ko sa Panginoon, habang hawak-hawak ko from Tarlac to Manila, yung bone marrow niya, sabi ko, Lord, pinagpipray ko po na negative po yung result ng bone marrow ng anak ko. Kasi kailangan dalhin yan para ma-validate talaga kung talagang AML nga yung sakit niya, yung leukemia nga. So pagdating ko dyan, mga mentors, ang aga ko, 6:00, dinala ko yung bone marrow niya doon sa dyan, banda dyan. Tapos alam nyo, ang mahirap pa dyan, okay, ipapatest ko yung lab test, magbabayad pa ako ng 15,000 na hindi kasiguraduhan kung okay yung lab test ng anak ko. And after 7 days, nagpe-pray pa rin kami mag-asawa, Lord, negative po sana. Alam nyo, yung pinag-pray namin, hindi po nangyari dun sa gusto namin mangyari. Lumabas na acute myeloid leukemia. Nag-research kami ano yung mga leukemia. Alam nyo po, 4 pala ang klase ng leukemia. Yung una, ALL, most common leukemia sa mga bata. Pangalawa, acute myeloid leukemia. Ito ay sakit ng adult lang na super aggressive. Aggressive ang cancer. Pangatlo, pang-apat, chronic yung leukemia yan. Alam nyo yung bumagsak sa anak namin, yung sakit ng adult na rare, acute myeloid leukemia. Ito ay sakit ni Francis Magalona, di ba? Adult siya na hindi kinaya din ng pera, yun, namatay siya. At ano yung tinitira na acute myeloid leukemia? Central nervous system, brain, spinal cord, liver, lymph nodes, spleen, testicles in male patients. So ito, at alam nyo ang mabigat pa mga mentors, mga invites namin, na bumulabog sa aming kaisipan. Ang sabi ng doktor sa amin, face to face, sabi niya, ah, sa mga nahawakan ko, sabi niya gano'n, na AML. Kasi yung ALL, curable yun, yung parang mas madali nating maintindihan, stage 1, for example. So sa kanya, aggressive, very aggressive. Mabilis, araw lang, kumakalat yung cancer cell niya. So sabi niya sa amin, sa lahat ng nahawakan ko, 1% pa lang, isa pa lang ang nakasurvive. Ibig sabihin, isa pa lang ang nabuhay. So nung napakinggan namin yun, wow, mas lalo naman kaming naging bala sa aming damdamin. Talagang nag-alala kami. Pero at the back of my mind, sabi ko sa isip ko, kung mayroon ng isang nakasurvive, yung anak ko, pangalawa sa mga survive. Okay? So, yun. Hanggang sa hinarap namin yan, na may leukemia siya. Alright? So, ang ginawa namin, yan, nag-impake na kami. First journey niya sa ospital, yung anak ko, hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya. That time, may lagnat pa yan. Pupunta namin sa ospital, nagpaalam na rin kami sa aming bunso na uh, 2 years old that time. Alright, so yan. Nag-travel kami sa ospital, dala-dala yung mga gamit for 2 hours. Full pack yung gamit niya para harapin yung challenge. Naku, napaka-scary ito. Sobra. At yan, so alam nyo yung kanyang chemotherapy, 7 days straight. Kumpara mo sa ALL, halimbawa 1 week, first 1 day, pwede siyang magpahinga ng 6 days. Yung kay Abigail, 6 days straight. After ng chemo niya, 7 days, excited kaming umuwi. Kaya lang mga mentors, mga invite namin. Doon pala, mas lalong yung challenge namin ay doon po nangilabot ang lahat. Bakit po? Kasi dyan, bagsak ang kanyang immune system. Yung lagnat niya pumapalo from 40, 39. Okay? Tuturukan siya ng paracetamol, bababa lang, 38, 39, ganon. Okay, punas kami ng punas kasi sobrang init niya. Alam nyo, hindi lang day ang inaabot ng lagnat niya, week by week. Okay? So nung akala namin tapos na yung chemo niya for 7 days, pero dyan mas lalong grumabi yung kanyang
karamdaman niyan, hindi na siya napapakain. Okay, meron na siyang mga singaw sa bibig. Alright, so paano pa yung nag-manifest sa kanya? Ito, di ba, yung tenga niya, nako, nagbi-bleed na, yung kanyang bibig, nagbi-bleed. At ang pinakamahirap pa sa amin na makita yung anak namin, within 34 days, alam nyo, hindi siya makalakad. Sobra. Ang sakit-sakit nung kanyang right leg. Okay? Na kapag dinapuan mo lang ng iyong finger, sobrang hiyaw niya. So, sobrang sakit. At tignan mo, parang lamog na yung anak ko. That time, 34 days na yan. Pray kami ng pray. Okay? So, nagpe-pray kami sa Panginoon kung ano yung food supplement na ibibigay ng Panginoon. At ang epekto ng chemo, okay? One time nag-uusap yung anak ko tsaka ni mami niya, sabi ni Abby, I have no hair, sabi niya. Lungkot na lungkot siya. Tinabihan siya ni mami niya, sabi niya, don't be sad, tutubo din uli ang hair mo. Sabi ng anak ko, hindi ko po mapigilang hindi maging sad. Tapos nilapitan ko yung mag-ina ko, sabi ko sa anak ko, hayaan mo anak, magpapakalbo din ako para may kasama kang walang hair. So that time, mga mentors, mga invite, naghanap ako ng barbershop. Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nagpakalbo. Tapos, pagpunta ko sa barbershop, sabi nung barbero, Sir, anong gusto mong gupit? Pinakita ko yung picture ng anak ko na kalbo. Sabi ko sa barbero, gusto ko ganitong gupit. Nagtaka siya. Nashock siya. Bakit po? May leukemia anak ko, gusto kong damayan siya, sabi ko. So, ngayon, 37 years ko na, hindi pa ako nakalbo, pero that time, nakalbo ako, kinalbo niya ako, ginupitan, okay? Eh, may sombrero ako doon. Nung nagupitan na ako, excited akong bumalik sa ospital. Dala-dala. Sinuot ko yung sombrero ko. Pagpasok ko doon sa kanilang room, tinabihan ko yung anak ko. Sabi ko, anak, nandito na ako. Tapos alam mo yung ginawa ng anak ko? Tinanggal niya yung sombrero ko. At pagkatanggal niya, ayan, parehas na kaming kalbo. Doon ko nakita yung pagbitak ng kanyang ngiti. Nasa pilitan, ramdam ko yung kanyang kabigatan, pero dyan yung ngumiti na naman siya. So that time, nagpray na kami sa Panginoon. Sabi ko sa misis ko, Mami, hindi pwede na kuwan lang tayo sa chemotherapy. Naka, ah, nakadepende tayo. Sabi ko, mag-pray tayong mabuti. Kasi ang titirahin ng chemotherapy, sabi ko, yung kanyang bad cells, pero madadama yung good cells. Akalain nyo, mga mentors, mga invite namin dito, 34 days. Grabe. Ang expect lang namin 7 days makauwi na, pero 34 days. So, kung aabot pa ng ganong malaki without food supplement, babagsak at magkakaroon ng ibang komplikasyon. So, tamang-tama, nag-scroll kami sa Facebook. Nakita namin yung FB ads ni Mentor Shane. Chat kami agad. Okay? Tapos tinignan namin kung legit, tamang-tama, legit. 3 to 5 days, dumating yung barley ni Abigail. Okay? Alam nyo, pinainom namin siya umaga, tanghali, gabi. Pagdating ng nakatulog siya, ang sarap ng tulog niya. Ang haba ng tulog niya kasi dati alas 5 ng umaga nagigising na yan. Pero that time, pumalo yung tulog niya ng alas 9. At alam niyo yung paggising niya, sabi niya kay mami niya, Mami, ang sarap ng tulog ko. Yung pagbigkas niya ba na, ang sarap ng tulog ko. Tumalon yung aking puso na, wow, sabi ko, galing ah. Oh, amazing. Sabi ko, Lord, thank you po. That time, nagkaroon kami ng hope. Alam nyo, yan yung iniinom niya sa ospital. Tinatago namin yan. Okay? So, bawal sa ospital yan. Ang ginagawa namin, nilalagay namin sa kanyang milk, kinahalo namin yan. Alright? Tapos yung baso niya, color violet pa para hindi makita. Hinahalo namin yan. At pinapainom namin. Sabi ng anak namin, ah, Mami, it's yak, sabi niya. Pero sabi namin, no anak, it's okay. It's barley. Okay lang yan anak. It's for your RBC, WBC, platelets. Hanggang sa nagustuhan niya. Alam niyo ang blessing, mga mentors, mga invite namin dito. From August to November, di ba July siya nag-chemo? August, September, October, November. Okay? 4 months, hindi siya nasalinan ng dugo dyan. Okay? Compare sa mga pasyente. Alam niyo yung mga pasyente, ang
kinalulungkot ng aming puso at dinadalamhati, yung iba sa kanila namatay, yung iba tapos na ang chemo, pero bumagsak pa rin. Anong pagkakaiba nila? Nakadepende sila sa chemotherapy without boosting their immune system through barley. So yung anak ko, August to November, hindi po yan nasalin ng dugo. Imagine kung four na bag ng dugo, sabihin mo na tagpo 4,000 times mo ah, sabihin natin 10, okay? Di 40,000 ang gagastusin mo sa pagkuhan ng dugo. Bukod doon, kahit na nasalinan ng dugo yan, may complex pa rin na mangyayari sa kanya kasi ah, yung salin ng dugo eh. Pero dito from August to November, na-amaze kami kasi hindi siya nasalinan ng dugo. Bukod doon, yung kanyang, nag-boost yung kanyang energy, yung kanyang paglakad, mga mentors. Okay? After 34 days, nagulat kami. Unti-unti yung swell niya sa paa, gumaling, umayos, at nakalakad siya. Kaya grabe. Dito, no blood transfusion ang nangyari. Okay? Ito na naman yung challenge sa amin. Nung December 28, alright? So, ang kanyang platelets ay actually 11 nga to eh. 11, alright? Bakit? Kasi sobrang lamig dyan, okay? Tapos bukod doon, uso ang mga ubo at sipon. So, ang nangyari, inubo siya, inubo. Alam mo yung ubo na kahit ayaw mong umubo, okay? Ubo ka ng ubo hanggang madaling araw yan. Naknak yung kanyang ubo, pag-ubo. Yung wala kang magawa, titignan mo yung anak mo madaling araw, inuubo. Yung minamasahe mo siya, okay? Wala kang magawa na kahit napainumin mo na ng mga iba na pangkwan sa ubo, hindi pa rin. Hanggang bumaba yung kanyang platelets ng 11. Okay? That time, alam nyo, Tarlac ano? From Tarlac to Olongapo, nag-travel ako ng uh, 2 to 4, kung hindi ako nagkakamali, 4 hours. Alright? Para lang kumuha ng platelets kasi sa buong Tarlac walang platelets. Bakit? Kasi busy yung mga tao, walang nag-donate. So alam nyo yung platelets na kuha ko, dalawa. Pagdating ko doon sa ospital, expire pa yung isa. So isa na lang. Alam nyo kung bakit dapat siyang masalinan? Kasi nga, magbi-bleeding na siya. Sa mata, sa ilong, sa lahat. Magbi-bleeding na siya. So sinalpakan siya, 5 minutes na salpakan. Alam nyo, ang nadagdag lang sa kanya, 4. So naging 15. So grabe, sabi ko. Tapos sabi namin kay Mentor Shane, yung platelets ng anak ko ay bumagsak ng 11. So sabi niya sa amin, Mentor Jeff, gawin mong 4 na sachet sa isang baso. Okay, tapos gawin nyo every 4 hours, 24 hours. Ganun ang gawin. So agad-agad ginawa namin yon. Pinainom namin si Abigail kahit nasa bahay na siya. Alright, so ng barley lang ang kinakain namin. Every 4 hours, 4 para kasi kapag hindi mo ginawa yon, babagsak yung kanyang immune system, pati platelets, mas grabe ang mangyayari. So alam nyo ang nakaka-bless, okay? Uh, nung December 28 hanggang December 31, ang pinaka-normal na blood range ng platelets ay 150 to 450. Alam nyo ang nangyayari? From 11, nasalinan siya, naging 15, 4 lang ang nadagdag. From 15, within 1 month, 361 ang naidagdag sa kanyang platelets. Wow, grabe. Sabi ko, wow, thank you, Lord. So imagine, kahit napalasalinan siya ng bag ng platelets, 4 lang ang nadagdag, pero sa barley, wow, sobra-sobra ang naitulong. Okay? So sabi ko, thank you, Lord. Napaka-amazing talaga ng ating product. So sabi ko, Lord, thank you po. 'Di ba? Hindi na siya nagkaroon ng ibang sakit na complex na katulad ng iba na ginagawan oxygen, ine-x-ray, ultrasound. Yun yung mga ginagawa sa kanya pero sa kanya hindi. At ang blessing pa dito, alam niyo yung 7 days niya, mga mentors, mga invite naming minamahal. Pagdating ng 3 days na chemo niya afternoon, pina-stop ng doktor. Bakit? Kasi nag-improve yung kanyang blood. Sabi niya, 3 araw lang ang chemo. Bawasan ng 4. Sabi ko, Lord, thank you po. And that time na nasa chemo siya, sa hospital siya nagkikimo, 3 days, in-stop ka agad. Kinabukasan, nagbaba ulit ng order. Yung kanyang pinaka-head doctor doon sa resident doctor, sabi ni ng wife ko, tinanong niya doon sa doktor, Dok,
kumusta yung bone marrow niya, sabi niya. Alam niyo ang sabi nung doktor, normal daw yung bone marrow niya. Wow! Oh, grabe sabi ko, it's a miracle talaga. Imposible. 'Di ba? Yung sasabihin sa ng doktor na okay, kasi limited lang ang doktor pero ang kapangyarihan ng Diyos ay unlimited. Yung product natin ay super effective. Binanggit ni Mentor Janice, 'di ba? 25,500 antioxidant na mag-boost ng energy. So ganyan yung nangyari. Okay, naging 361 yung kanyang platelets. So ang maganda pa dito, 'di ba? Nakakapasyal yan ng anak ko, nung birthday ng bunso, ayan. So, sama-sama sila, sama-sama kami, ayan, nakapag-church na rin kami, nakapagpuri kami sa Panginoon ng kanyang kadakilaan sa ginagawa niya, ayan, tuwang-tuwa na si Abigail, aking family, nakakalabas kami. And then, alam niyo ang maganda dito, hindi ako natakot na i-share ang ating product, 'di ba? Actually ako wala ako sa ganito na ayaw ko nag-share pero ito hindi ko mapigilang hindi ma-share. Bakit? Kasi nagkaroon ng hope kung itatago ko ito at hindi i-share. Ano pa ang magiging hope ng mga may malalang kasakit at may imposibleng sakit. Dito meron kami nasyaran na med na doktor, mga teachers, yung senior citizen na almost 1 month hindi makalakad pero nakalakad na ngayon, yung may cancer na naoperahan pero may tumubo ulit na mga bukol dahil sa barley, humupa yon at nawala, yung hindi makapagbawas, yun, nakakapagbawas na, yung nagpapalpitate ang dugo, ay na yung papalpitate yung kanyang puso pag umaga, ayan nakatulong po tayo at marami pa po tayong matutulungan dahil sa Amazing Barley. Ayan, so kaming mag-asawa, ito hinaharap namin ang pagsubok na ito sa biyaya ng Panginoon. Pinasyalan namin yung company. Talagang legit po yung ating company. At alam nyo, nung Webes, ito recent lang. Ah, alam nyo, nung March 21, bumaba ulit yung platelets niya 29. Pagdating ng March 4, okay, 14 days lang yung 29 niya pumalo ng 311. Nag-increase, nag-spike ng 282. Bakit po? Bakit bumaba ng ganyan? Kasi kapag nagkikimo sila, bababa talaga yan. Pero kami, hindi na kami nag-aalala. Dahil why? Because of this amazing product, tignan nyo ang from 14 days, nag-increase, nag-spike ng 282. Pumalo ulit ng 311. Okay? So, uh, nakaka-amaze at nung face to face ulit na nakausap namin ng doktor, sabi niya, "Dok, ano yung ibig sabihin ng relapse?" At ano sabi ng doktor sa amin, hindi na relapse yung dugo ni Abigail. Sabi niya nung bone marrow. Anong ibig sabihin nung hindi relapse? Ibig sabihin normal, sabi niya. So sabi ko, nung January na sabi niya na yon, na-confirm ulit namin nung Webis lang, ah April 4, sabi niya, normal yung dugo. So sabi ko, wow, thank you, Lord. At that time, mga mentors, mga invite namin, nakalagay sa wall ko, pwede niyo akong i-add sa aking Facebook. Sabi ko, for with God, nothing shall be impossible. Sabi niya sa Luke 1:37. So, ang masasabi ko lang, walang imposible sa Diyos. Okay? At sa binigay niya na ating product, pure yan, walang halo yan. Kaya siya madaling mag-boost ng energy natin. At ako personal, nabibless ako. Gusto kong i-share sa lahat yan. So muli, naway naging inspirasyon ako sa inyo, ang aking anak, at marami pa kayong yung mga invite namin. Naku, wag mo na po kayong magdalawang isip. Binigay ng Diyos yan na para sa atin, makakatulong sa inyo yan. At ganun din sa babanggitin mamaya ni Mentor Janice. Alright, so muli, I am Jeffrey F. Bait and I am worldwide. Thank you so much and God bless.